Every time tumataas ang gas, may mas madalim na nasisira. Hindi lamang budget, hindi lamang ang routine. Kasama na dito ang pag-asa. Kasi for many Filipinos, hindi lang to tungkol sa presyo ng gas. It's about the distance between where they are and the life na gusto nilang makamit or ma-achieve. Mas mahabang commute, mas mahal na gastos. Mas kaunting oras na maigugugol sa pamilya. Mas pagod para sa parehong sweldo. And slowly, without noticing, nag-iiba yung tanong. Dati, paano ko pa ito gagawin? Ngayon, worth it pa rin ba ito? Doon nagsisimula ang tunay na problema. Kasi hindi lang umaalis sa trabaho ang tao. Umaalis sila ng ibang bansa. The Philippines produces world-class talent. Yes, alam natin yan. Magagaling, edukado, globally competitive. Pero paano kung ang pananatili nagiging sakripisyo na at ang pag-alis nagiging paraan para mabuhay? We call it brain drain. Pero kung tutuusin, hindi lang yon. It's a slow leak of potential. Unti-unting pagkawala ng mga taong dapat sana ay bumubuo ng ating bansa, ng future natin. And here's the truth most leaders don't want to face. You can't work a broken system. Hindi mo pwedeng i-expect ang loyalty kung ang tao ay ubos na. Physically, financially, and emotionally. Lalo na ngayon. Hindi na sapat ang sweldo dahil sa sitwasyon ng ekonomiya. Gusto lang ng tao mabuhay ng maayos, mabuhay ng tahimik, mabuhay na may oras sa pamilya at may dignidad. And if they can't build that kind of life here sa bansa natin, hahanapin yan sa ibang bansa. Sa ngayon, may choice ang leader, ang mga pinuno natin at ang gobyerno. Create a workplaces and a system na magpaparamdam na worth it manatili dito sa ating bansa. O tanggapin na unti-unti ninyong mawawala ang pinakamagaling na mga tao sa mundo. Isang resignation, isang flight, isang paalam, at a time. Kasi kapag ganito kalaki, karami ang umaalis, hindi lang kumpanya ang talo, pati ang kinabukasan ng ating bansa. At habang nangyayari yon, yung mga pinipiling manatili dito, sila ang nagbabayad ng mas mahal, tumatanggap ng mas kaunti at bumubuhat ng lahat ng bigat. Overtaxed and underserved naman ng gobyerno. This is the sad reality.